What's up guys, it's me, Jeffrey. So sa video na to, gagawa natin ng review at unboxing yung Xiaomi 15T. And FYI guys, ayun yung main phone ko ngayon. Kasi pinagpalit ko siya dun sa iPhone 15 Pro ko na main phone ko or daily phone ko talaga. Ngayon yung reason kasi kung bakit ko ginawa yung decision na yun, ba't ako nag-Android, dahil lang talaga sa storage and sa freedom ng Android ulit. So yun nga, i-share ko din sa inyo yung pros and cons nung Xiaomi 15T, lalo na't kung kinumpara mo siya dun sa iPhone 15 Pro. Yun, ano pang inantay natin, simulan na natin sa unboxing. At ayun, let's get started. Nakalimutan ko lang i-mention guys, pero kung bibili kayo nito sa physical store, meron kayong freebie na Redmi Buds 6 Play na TWS ng Xiaomi. Pero i-ask nyo na lang rin sa availability dun sa store na pagbibilan nyo. Sa build quality ng Xiaomi 15T, yung kanyang front display ay naka Corning Gorilla Glass 7i. At yung likuran naman ng Xiaomi 15T ay naka glass fiber panel siya. Composite material to, hindi siya yung basta traditional na glass. Lightweight design with good durability. At yung pinaka-frame ng Xiaomi ay plastic lang siya, reinforced lang siya with fiberglass. At yung camera lens cover nito ay protected rin ng Corning Gorilla Glass GG7i, according to Xiaomi Japan. May IP rating din syempre itong Xiaomi 15T. IP68 certified for dust and water resistance, 5 meters up to 30 minutes. Yung display naman nito ay naka-AMOLED panel tayo dito, kaya siguradong vibrant yung colors natin at deep blacks talaga. And yung size nito ay merong 6.83 inch, napakanipis ng kanyang bezel, kayang-kaya mo makumpara sa iPhone 15 Pro. Yung resolution naman nito, approximately around 1.5K, ganun ka-sharp yung ating display dito, 447 yung kanyang pixel density at high refresh rate na 120Hz. Sa kanyang touch sampling rate, by default naka 480Hz tayo dito at kung naka game turbo mode tayo, pwede itong umangat ng 2560Hz. Sa kanyang peak brightness naman kapag naka auto brightness ka, kayang-kaya niyang umangat ng 3200 nits. Napakaliwanag niyan guys, At lalong pinagandang display nito dahil naka HDR10 tayo dito ng Dolby Vision at mas enhanced lalo yung contrast at dynamic range ng ating pinapanood na content. Sa SoC ng Xiaomi 15T, naka MediaTek Dimensity 8400 Ultra tayo dito at meron siyang GPU na Mali G720. So it handles graphics for gaming and UI smoothly in most cases. Ayun yung pwede nating ma-expect talaga dito. 你就差被我看出。 So
At regarding naman sa Antutu benchmark, so hindi ako personally makakuha ng Antutu score for some reason dahil hindi ako ina-allow ng Antutu benchmark app na makuha yung score. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro updated ako sa HyperOS 3. So magbabase tayo ngayon sa score na nakuha ng ibang sikat na YouTubers. Unahin na natin kay Sulit Tech Reviews. Yung nakuha niyang Antutu score dito, no, na naka-on yung memory extension ay 1,936,921. At kay Games and Apps Tutorials, ang nakuha niyang score ay 1,945,916. So feeling ko malapit lang siya sa range ng 2 million na Antutu score yung makukuha natin kung sakali, no, kung gumana. Naka triple camera setup na tayo dito sa Xiaomi 15T. Yung ating primary camera ay naka 50 megapixel na f1.7. Yung ating secondary camera naka 50 megapixels din na f1.9. Yan yung telephoto lens natin na naka 2x optical zoom. And last, yung ating ultra-wide lens na naka 12 megapixel f2.2 aperture. Lahat ng camera nito sa likod ay capable mag-shoot ng 4K at 30 fps at kayang-kaya rin ito mag-shoot ng 10-bit na log video. Sa front-facing camera ng Xiaomi 15T, meron tayo ditong maximum resolution na 32 megapixel. At alam nyo ba, meron siyang 0.8 kung gusto niyo ng groupie na selfie para kahit papano, no, wide yung ating magiging image dito sa front-facing camera. And pagdating naman sa video recording, kaya niya mag-record ng 4K at 30 fps. Ayun yung pinakasagad niya, no, na resolution and yung kanyang frame rate. Ayan guys, ito yung audio quality at ito yung video quality ng front-facing camera ng Xiaomi 15T. 4K 30 fps yung ating maximum recording dito. So wala siyang 4K 60 sa front-facing camera. And then ayan siya, overall image quality niya. So meron siyang EIS, kaya pag naglalakad ka, stable, ayan. Diba? Ayan. So yun lang naman yung isang feature niya. And then overall image na napapansin ko dito, contrasty siya. Ayan, o. Colors niya mukhang okay naman. And then dynamic range niya, pag ganitong cloudy, okay naman. Nababalance niya ng maayos kahit paano. Kapag sobrang liwanag, mga tanghaling tapat, medyo blown out yan yung background natin sa likod. Then ayun, maliwanag naman. So wala siyang autofocus sa kanyang front facing camera. So ayan, wala siyang autofocus. So yun lang naman. Ano guys sa tingin nyo sa video quality ng front facing camera? Let me know. Ayan guys, so ito yung 0.6 na ultra wide angle lens dito sa rear camera ng Xiaomi 15T. 4K 30 fps din. Ayan, so sharp naman siya, di ba? And then isi-switch ko siya sa 1x. Ayan, 1x na yan. So, yan yung video quality niya. At kung ipapang vlog mo siya, ganito yung itsura niya. So, ayan. Decently sharp pa rin naman. Yung colors niya maganda. Yun nga yung problema ko, contrasty siya. Then, capable pala itong mag-shoot ng 10-bit na log video. So, ma-access mo yun kapag naka-pro ka na settings dito. So, ayan. Yung sagad na video natin dito is 4K 60. Sinet ko lang sa 4K 30, no, para balance lang. So, ayan yung itsura niya. No? Okay, switch tayo sa telephoto niya. 2x yung telephoto natin dito guys, no. Ito na. So, ayan, 2x na yan. Try natin i-focus dito. So tinatap to focus ko sa sa mga dahon, ayaw niya. So yun. Switch natin guys sa ito 4x. Tingnan nyo guys. O yun, luminaw. Ito 5x. Parang hindi siya digital crop, no? Parang optical level pa rin, ang ganda. So kung napapansin nyo guys, switch ko dito sa 3.4x, ayan, malabo. Pero kapag mga around 4.8 to 5x, lumilinaw. Ayun, pansin nyo yun guys. So yun, medyo may advantage rin naman. Parang optical nga, ganda.
So ayan, meron lang ako guys i-share sa inyo regarding sa video. 'Di ba ang optical zoom nitong 15T hanggang 2x lang. Ayan, 'di ba kita nyo naman luminaw. So technically kapag zoom nyo yan, digital na dapat yan, no. Ayan, no, 'di ba malabo. Pero pag tinry nyo umangat ng mga 4x, oh, luminaw. 'Di ba? Isa pa. So, ito 3x digital yan. Pag umangat yan ng porno, parang optical level na eh. Ayun, no? Ayan, P9X ko lang, no? Grabe. Usable sobra ng footage. Di ba? Linaw, guys. Sa speaker naman ng Xiaomi 15T, napakaganda ng kanyang audio quality, lalo na sa acoustics. Kayang-kaya ko siya makumpara easily sa iPhone 15 Pro. Pero yung iPhone 15 Pro, medyo lamang lang siya ng onti sa bass. Like, onti lang talaga. Ang ganda ng acoustics na naririnig ko dito sa stereo setup nito. At naka Dolby Atmos support din ito. Kaya napakaganda lalo ng ating audio experience. Sa battery feature ng Xiaomi 15T, meron tayong high capacity battery dito na 5,500 mAh. So capable din siya mag fast charge ng 67 watts. So out of the box kasama naman siya, no? Kaya hindi tayo mabibitin talaga. So kaya niya mag 100% in just 50 minutes. Ganong kabilis yan. Sa biometrics ng Xiaomi 15T, meron tayo ditong fingerprint under display. Optical siya, hindi siya yung ultrasonic. So that means naliwanag yung kanyang fingerprint area kapag ire-register mo siya doon. Unlike sa ultrasonic, walang kailangan na ilaw para ma-register. Kagaya yun sa mga Samsung S-series, no? So, ayun yung kinaganda nung mga Samsung na naka-ultrasonic. So, again, hindi naman siya sobrang deal breaker kasi mabilis pa rin naman, no? Yeah. If you like this video, guys, give this video a thumbs up and subscribe, guys. Thanks for watching, guys.